Lahat siguro tayo ayaw yung pakiramdam na mawala yung pagtingin sa atin ng taong gustong-gusto natin o even yung taong mahal na mahal natin. Kasi syempre, lahat tayo ayaw natin yung pakiramdam ng rejection at ayaw din natin yung pakiramdam na maiwan o maiiwanan. Kaya naman para sa karamihan, napakahalaga para sa kanila na hindi magbago yung pagtingin sa kanila ng mga mahal nila sa buhay. Siguro mapa ako man yan o ikaw. Ayaw kasi natin yung pakiramdam na mag-isa na lang tayo sa buhay at walang masasandalan at makakapitan in times of trouble and stress. Ang problema, may mga bagay tayong nagagawa na minsan nagtutulak sa mga partner natin na mawalan sila ng gana sa atin. Mga bagay na kahit hindi natin alam o hindi natin sinasadya ay nagiging dahilan ng kawalan ng gana ng partner natin sa atin. Kaya naman today, para maiwasan nyo ang mga bagay na ito, gumawa ako ng listahan ng mga bagay na makakatulong sa inyo para ma-determine nyo kung ano-ano ba yung mga bagay na nagiging dahilan ng kawalan ng gana ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang Unicode, Gary P. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! Limang dahilan ng kawalan ng gana niya sa'yo. Number 1, kapag mababa ang self-esteem mo. Kung palagi ka nakasubaybay sa channel ko o lagi ka nanonood ng mga video ko, lagi kong pinapaalala sa mga kababaihan o sa mga viewers na nanonood dito sa mga videos ko na lagi kayong magse-self-improve. Lagi nyong susubukang i-improve yung sarili nyo. At kapag ginagawa nyo na ito, good for you. Dahil you're on your way na para mas maging better version ka ng sarili mo. But kung hindi mo pa nasusubukang i-improve yung sarili mo, now is the time to start doing it kasi isa kasi yan sa mga bagay na nagiging dahilan ng kawalan ng gana ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Dahil kung hindi ka nagiging better everyday, you are surely looking down on yourself. At ang epekto nito, bumababa ang worth mo as a person at bumababa ang self-esteem mo. Imagine kung nasa date ka o nagde-date kayo ng partner mo. Tapos imbis na tumingin ka sa mata niya para magkaroon kayo ng good conversation, nakayuko ka na lang the whole date nyo. Dahil sa takot mo na baka ganito ang isipin niya kapag nagsalita ka o baka mag-iba yung tingin niya sa'yo kapag nagsalita ka. Baka ganito, baka ganyan. Kung ano-anong pumapasok sa isipan mo. Ang nangyayari, hindi na kayo nakapag-usap ng maayos dahil sa mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ang epekto, walang nangyayari sa date nyo na posibleng mag-result sa kawalan niya ng gana sa'yo. Pero what if ini-improve mo yung sarili mo everyday? Tapos nakipag-date ka? Guys, your date will be wonderful kasi alam mo na mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Dahil alam mo sa sarili mo na you are getting better everyday. Kaya naman napakalaki ng impact ng pagtingin natin sa sarili natin sa mga tao sa paligid natin. Kaya kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, pwedeng maging dahilan ito ng paglayo sa'yo ng lalaking gusto mo. Okay? Kasi tayo sa ikalawa. Ikalawang dahilan ng kawalan ng gana ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ay kapag masyado mong binababa ang sarili mo. Isa pang dahilan ng kawalan ng gana ng mga kalalakihan sa mga kababaihan o yung paglayo ng mga lalaki sa mga kababaihan ay yung masyado mong binababa yung sarili mo. Kung mababa talaga ang tingin mo sa sarili mo, huwag mo namang hayaang bumaba din ang pagtingin sa'yo ng ibang tao. Dahil sa huli, ikaw din ang mahihirapan dyan. Lalo na kung ginagawa mo ito sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Kung isa ka naman sa mga taong nagiging much better na everyday, o ini-improve mo na yung sarili mo araw-araw, guys, do it with pride. Wag na wag mong ibababa ang sarili mo para makagain ng simpatsya ng ibang tao. Dahil kapag ganyan ang madalas mong ginagawa, imbes na magkakaroon sila ng simpatsya sa'yo o makikisimpatsya sila sa'yo, mas lalayuan ka pa nila. Dahil kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang believe sa sarili mo, ayaw mong i-uplift yung sarili mo, even yung mga taong nakapaligid sa'yo ay mawawalan na rin ng tiwala sa'yo. Kung nawawalan na ng tiwala sa'yo yung mga taong nakapaligid sa'yo,
paano pa magkakaroon ng tiwala rin sa'yo yung taong mahal mo o yung taong gusto mo? Kung wala kang tiwala sa sarili mo, paano mo masasabi sa mga tao na mataas ang kumpiyansa mo, di ba? Kung masyado mong binababa yung sarili mo, tingin mo, magaganahan ba makipag-usap sa'yo yung ibang tao? Kaya naman napakahalaga na kahit na nasa limit ka na o nasa dulo ka na ng kakayanan mo, lagi mo pa rin i-push yung sarili mo dahil hindi ka lang magiging much better person. Mas magiging better ka pa sa mga bagay na ginagawa. Bagay na sobrang nakaka-attract naman sa mata ng mga kalalakihan. Mapaman, niligaw pa yan o yung partner mo na sa buhay. Okay, proceed tayo sa ikatlong dahilan kung bakit nawawala ng gana ang mga kalalakihan sa mga kababaihan ay kapag masyado kang nagpo-focus sa panlabas na anyo mo. Alam niyo ba girls na ang totoong taong nagmamahal sa iyo ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo mo kundi sa kagandahan ng kalooban mo. Kaya naman napakaraming mga kalalakihan na nagsasabi na kung maganda talaga ang isang babae, kapag tinulak mo sa pulyan, maganda pa rin yan. Marami kasing bagay ang posibleng matakpan ng kolorete at mga bagay na pampaganda. Pero ang kalooban mo o yung panloob mong pagkatao ay kailanman hindi yan matatakpan ng kahit ano pang produkto dito sa mundo. At yan kapatid ang isa sa dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang mga kalalakihan sa mga kababaihan ay kapag masyado kang nakapokus sa sarili mo. Imbis na ini-improve mo yung pagkatao mo, ini-improve mo na lang yung panlabas na anyo mo o posibleng makagain ka na atensyon ng mga kalalakihan. Pero tingin mo, yung atensyon na nakukuha mo sa kanila, yun ba yung kailangan mong atensyon? Kaya girls, continue on self-improvement at ikaw mismo ang makakaalam kung ano ba magiging magandang epekto niyan sa buhay mo, sa pagkatao mo at syempre sa mga taong nakapaligid sa'yo. At yan kapatid ang makakatulong sa'yo para gustuhin ka ng mga kalalakihan. Kaya huwag mo masyadong i-focus yung sarili mo sa panlabas mong kaanyuan. Bagkus, pagtuunan mo ng pansin ang panloob mong pagkatao. Okay, proceed tayo sa ikapat na dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang mga kalalakihan ay kapag masyado kang madaling mairita sa ibang tao. Sabi nga ng mga nakakatanda, kung paano mo itrato ang ibang tao, malamang ganun din ang pagtrato mo sa sarili mo. Kaya naman kung rude ka sa ibang tao o madali kang mairita sa ibang mga tao, paano na lang yung mga taong malalapit sa'yo? Kapag ganito ang attitude mo, tingin mo magugustuhan ka ng mga kalalakihan? Guys, napaka-importante na kahit anong estado natin sa buhay, marunong tayong makipagkapwa-tao. Hindi lang para maka-attract ng ibang tao sa buhay natin, kundi para maramdaman natin yung sarap ng pakiramdam na mabuhay dito sa mundo. Kasi 'di ba, kapag ka maayos yung pakikisama mo sa ibang tao o maayos yung treatment mo sa ibang tao, nararamdaman mo na welcome ka every time na makikita mo sila o makakasalamuha mo ulit sila. Ibang sarap at saya sa pakiramdam yun guys. Plus, kung makikita ka ng taong gusto mo na maayos yung pakikitungo mo sa iba, sa tingin mo, anong maiisip niya? Siyempre, ang unang papasok sa isipan niyan, mabuti kang tao at masarap kang makasama sa buhay. Kaya naman guys, kung gusto mong maramdaman na mahalaga ka sa ibang tao, start being nice to them too. At yun kapatid ang isang bagay na makakatulong sa'yo para maiparamdam sa taong mahal mo o sa taong gusto mo maging partner sa buhay na hindi ka lang masarap kasama, hindi ka lang masarap ka-date, masarap ka rin makasama sa buhay. Okay, proceed tayo sa ikalima. Last but not the least, ikalimang bagay o ikalimang dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang kalalakihan sa mga kababaihan ay kapag nawawala ang focus mo sa kanya. Imagine nasa date kayong dalawa. Tapos imbes na nasa date nyo yung focus mo, napupunta yung focus mo sa iba. Tingin mo, anong maiisip niya? Maiisip niya na mas gusto mong pag-usapan yung iba kaysa sa pag-usapan kung anong meron kayong dalawa. At eventually maiisip niya na paano na lang kapag nagpatuloy pa yung relasyon nyo? Ikaw, sa tingin mo, anong maiisip mo sa ganyang sitwasyon? Girls, kapag may bagay kayong ginagawa, especially when you are with your loved ones, dapat nandun ka sa moment na yun at huwag kung saan-saan napupunta yung focus mo. Kaya kasi nagkakaroon ng di pagkakaintindihan sa isang relasyon ay dahil nawawalan na ng focus ang isa't isa na nagiging dahilan ng kawalan ng gana sa pagsasama na nauuwi din sa hiwalayan. Ikaw, i-relate mo sa sarili mo. Kapag nasa sitwasyon ka na hindi ka pinapansin o nawawalan ng focus yung partner mo sa'yo, ano yung nararamdaman mo?
syempre magagalit ka, mawalan ka ng gana sa partner mo. Ganon din sa mga kalalakihan, kapag nawawala yung focus mo sa kanila, nawawala yung focus mo sa partner mo, nawawalan din siya ng gana sa'yo. Kaya girls, para hindi mawalan ng gana sa'yo ang lalaki, focus on him kapag kailangan ka niya. At yun kapatid ang makakatulong sa'yo para mas maging interesado siya sa'yo. May mga bagay na kung ikaw mismo kapag pinagtuunan mo ng pansin ay magkakaroon ng malaking epekto sa pagkatao mo, malaking epekto sa buhay mo. Kaya focus on self-improvement, kahit 1% a day lang. Malaking bagay na yan after several weeks, di ba? Hindi ka lang magiging better version ng sarili mo, mas magiging mataas pa ang worth mo at 100% makakatulong yan sa'yo para hindi ka layuan ng mga kalalakihan. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Marcela Villanueva na watching from Macau. Shoutout din kay Raquel Biangson Blaga na watching from Saudi. Shoutout din kay Miss Lisette Timon, kay Miss Tessa Chensa na watching from Qatar. Shoutout po sa inyo ma'am. At kay Miss Gina May. Shoutout po sa inyo. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakasubaybay sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare na rin po sa mga labas nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Tulong din po ako sa kanila. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't